Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Toncoin ngayon pong September 12 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan yung aking dalawang projection dito kay Toncoin kung saan ay posible po siyang makakaranas ng consolidation or posible na rin po siyang makaranas ng pagbagsak. At yung nangyari po ay nagresulta po ito sa kanyang pag-angat sa presyo at umangat po siya at bumangga dito sa ating minor resistance line natin na 5.514. At yan siya po ay nauntog rito pero mukhang magpapatuloy po ulit ito na sa kanyang pagtatangka na basagin ito. Kaya ngayon ay meron po tayong pagbabago sa aking analysis dito sa kung ano ang magiging galaw ni Toncoin sa mga paparating na araw. Ngayon ay syempre meron po tayong isang malaking pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Ayan po yung upper portion nito at ito naman po yung lower portion nito. Nagkaroon po tayo ng false breakout dito sa ibaba kaya maaari po nating i-adjust yan yung lower portion niya dito. Ayan po yung kanyang lower portion ng ating pattern. Isa po itong descending wedge pattern. Kaya yung inaasahan po natin dito ay dito po siya sa upper portion makakaranas ng breakout at ito ay makakaranas ng matinding pag-angat sa presyo. Kaya yan po yung inaabangan natin sa pattern na ito. Ngayon ay yung nakikita ko po na magiging galaw ni Toncoin ay ayan, posible po siyang mauwi sa isang consolidation. Ayan, galing po siya rito, umakyat po siya. Ayan, magkakaroon siya ng rejection dyan at siya po ay magpapatuloy sa kanyang nararanasang consolidation. Kaya maglalaro lamang po siya. Sa madaling salita ay patuloy po na maglalaro ang presyo ni Toncoin sa pagitan po ng ating minor resistance line dito sa 5.514 at saka ibabaw naman po ng minor support line natin na 4.699 or upper portion na rin ng ating lower portion na rin ng ating pattern dito. Kaya ayan. At mukhang ito po yung aking nakikita rito na posibleng mas mataas yung posibilidad na siyang magiging paggalaw ni Toncoin. Kaya yan, consolidation yan or magsa-sideways lamang po siya. Ayan. Ngayon ay posible na rin po siyang umangat. Ayan, ito po yung pangalawa na nakikita ko na posibleng mangyari rito. Ngayon kung nagawa po niyang basagin ito, ayan, dito na lang natin ilagay. Kapag nabasag naman ito, ayan, kapag nabasag ay dito naman po magpapatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Toncoin. Ayan, lagay po natin yung aking projection dito na nagsasabing aangat itong si Toncoin at posible po siyang umabot hanggang dito sa sunod na minor resistance line natin at yan na rin po ay tumapat sa upper portion ng ating pattern dito. Kaya yan, ito po ay nasa mga presyong 6.204. Ngayon ay dito naman sa ibaba ay meron po tayong support zone. Isa po itong support zone. Lagyan po natin ng highlight po natin ng isang rectangular. Lagyan natin ng zone. Nagsisilbi po itong isang support zone. Yan, yung buong naka-highlight na ito ay support zone po yan. Ngayon ay kapag nabasag naman po ito, kailangan po talaga niyang basagin ito or kailangan po niyang tagusin ito. Ayan, at kailangan niyang makalabas dito sa ilalim. Ayan, kailangan na malampasan po niya yung buong support zone na yan. Kapag tumagos, ayan, ay ayan, dito ko na po masasabi na makakaranas ng pagbagsak itong si Toncoin.
At posible po itong umabot hanggang dito sa sunod na minor support line natin dito sa 3.495. Kaya ayan po yung aking panibago na mga projections dito po kay Toncoin. Ayan, yung unang-una ay yung pinakamataas po na nakikita ko rito na posibilidad na mangyayari dito ay magko-consolidate lamang po siya dito or magsa-sideways po siya. Kasi nagkokontrahan po yung indicators natin dito. Sabi ng ating House Rate Indicator ay bearish pa ang kalagayan ni Toncoin, samantalang itong ating QQE Mode Indicator ay sinasabi po nitong nag-uumpisa na ang bullish market condition ni Toncoin. Kaya nagkokontrahan po sila kapag ganyan po ang ating nakikita na signal sa ating indicators ay madalas pong nauuwi yan sa consolidation. Yung pangalawa naman na nakikita ko po rito na posibleng magiging galaw ni Toncoin base po sa probability ng ating mga indicators ay maaari po niyang mabasag yung ating minor resistance line dito at magpapatuloy po siya sa kanyang pag-angat hanggang dito sa upper portion ng ating pattern or minor resistance line na nasa presyong 6.204. At yung aking naging basehan naman po rito ay yung lumalaki na sukat ng ating QQE bars dito. Kung pag nagpatuloy po yan na lumalaki yung sukat nito, ay ayan, tumataas po yung chances talaga na baka mababasag niya ito at magpapatuloy siya sa kanyang pag-akyat. Ngayon, yung may pinakamababang chances na nakikita ko rito ay yung babagsak po siya at tatagos po siya rito sa ilalim ng ating support zone. Yan, kung pag nangyari po yan ay posible po siyang bumagsak hanggang dito sa sunod na minor support line natin dito sa 3.495. Pero mababa po yung chances na mangyari yan. Kasi mapapansin natin dito na lumiliit na po yung sukat ng ating House Rate Indicator na nagpapakita po na paghina ng bearish trend natin dito. At yung ating QQE Mode Indicator ay ayan na po, lumabas na po yung mga kulay blue na QQE bars natin dito na nagkukumpirma na bulls na ang ang nakakalamang sa pwersa. Kaya ayan. Ngayon ay pagdating naman po sa ating trades ay wala pong na-trigger na kahit anumang nakaabang na pending order natin dito kay Toncoin. Kaya yan pa rin po yung aking mga nananatili na mga live spot trading positions dito. Kaya yan, naipon na po yung ating mga sell pending orders dito kung saan ay nakakalima na po tayo rito. At saka dalawang buy pending orders naman dito po sa ibaba. At ayan, kung gusto po ninyo akong gayahin or sabayan sa aking simpleng strategy na ito ay malaya po kayong gawin yan. Madali lang naman akong sabayan kung saan lahat ng inyong kailangan ay inyong nakikita sa chart na ito. Sa mga hindi pa nakakalam, ang mga kulay yellow na arrow signs dito ay kung saan nakaset ang aking mga sell pending orders or take profit. At ang mga ito ay nakaset sa mga presyo ng mga resistance levels na katapat ng mga ito. Ganon din ang mga kulay blue na arrow signs dito sa ibaba kung saan ay nakaset naman ang mga ito sa presyo ng mga support levels na katapat ng mga ito. At sa mga bago lamang po dito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.